Pinadedeklarang unconstitutional sa Korte Suprema ng ilang civil society groups ang BARM Act 77 na nagdaragdag ng 7 parliamentary seats. Ayon sa mga petitioner, hindi dumaan sa tamang proseso at konsultasyon ang batas. Si Margot Gonzalez magbabalita. Gaya umano ng mga ghost project sa flood control, sinasabi ng ilang grupo na may ghost seats sa BARM. Yan ang patutsyada ng mga iba't ibang grupo sa Korte Suprema, kasabay ng apela na magpalabas ito ng status quo anti-order at preliminary injunction para maharang ang implementasyon ng Bangsamoro Autonomy Act No. 77 o Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025. Ayon sa kanila, naipasa ang batas 44 na araw bago ang BARM parliamentary election sa Oktubre na walang sapat na konsultasyon sa publiko. Labag daw ito sa karapatan ng mga mamamayan na bumoto para sa kanilang mga kinatawan sa 7 bagong parliamentary seats. Sa ilalim ng BARM Act 77, nasa Pangulo ang kapangyarihan na magtalaga ng mga uupo sa parlamento, isang hakbang natutol sa ilang miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Ayon kay Abdullah Golgiano Macapaar o Commander Bravo, miyembro ng BTA, tutol silang malipat ang kanilang munisipyo sa ibang distrito. Ang problema po ay labag po sa batas. Ang ginagawa po nila doon sa amin sa area po ng Mindanao doon sa Lanao del Sur. Dahil ang redistricting ay inilipat po ang mga ibang mga municipality sa ibang mga municipality. Yun lang po ang kami po ay nanawagan na sana mabigyan po ng appeal ang aming inaing dito sa Supreme Court, inshallah. Nanawagan ng mga petitioner na maging national issue ang sitwasyon sa BARM at igalang ang proseso bagong eleksyon. Ipinapahayag nila na ang petisyon ay inihain laban sa COMELEC at Bangsamoro Transition Authority at inihiling nila sa Korte Suprema na agad aksyonan ang kanilang kaso. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.